Hi mga nay! Ito nga pala yung nangyari kay Bunso kahapon. Hindi ko na nga lang agad na-edit kasi nga sobrang pagod ko na at sobrang antok. Naglalaro sila ni Kuya Bo ng agawan ng bola. Yun nga lang, siya ay nadapa at tumama sa may pako. Buti na lang at day off ko ng araw na to kaya nadala ko nga agad siya sa center. Yun nga lang, pagpunta namin sa center, wala daw doktor doon kaya ginamot na nga lang yung sugat niya at ang sabi pumunta na nga lang daw kami sa pedya para maresetahan siya ng antibiotics. Bumili pa nga sa kanya yung mga health worker kasi nga habang ginagamot siya ay hindi nga siya umiiyak. Hindi nga daw katulad ng ibang bata na kapag ginagamot na ganyan ay talaga namang pumapalaho na ng iyak. Kinilo nga rin pala siya at kinuhanan ng high tapos binigyan na rin ng pampurga. Dito ka baby. Yung t-shirt kasi, hindi daw kasi may kagawad rin. Ay, yan ako na lang. XL ang bilhin mo kasi. Pagkagaling namin sa center, dumiretso nga muna ako sa butika para bumili ng panlinis ng kanyang sugat. Tapos dumiretso na rin kami dito sa pedya at medyo matagal nga rin kami nag-antay bago dumating yung doktor. Yun nga lang nung nakita ng doktor yung kanyang sugat ay kailangan nga daw dalhin sa ospital dahil hindi nga daw siya nag-entertain ng ganito at kailangan nga daw ipatahi. Wala naman kaming binayaran dito kaya dumiretso nga kaming pumunta sa ospital sa bayan. At eto nga pala yung mga ganap namin habang nag-aantay ng doktor. Pero pagpasok pa lang namin sa pinto ay naku, lumabas din agad kami agad kasi nga pinapadiretso kami sa ospital. Tara na. Buti na nga lang at hindi manguyngoy itong bata na to at hindi niya masyadong iniinday ang kanyang sugat. After 30 minutes ng biyahe sa jeep, nandito na nga rin kami sa Maribeles District Hospital. Ang pinakakinakabahala ko dito kasi yung tinamaan niyang pako ay medyo makalawang. Buti na nga lang dito sa hospital sinadjust nila na tahiin at maturukan pa ng isa pang klase ng anti-tetano. Kinakabahan nga lang din ako kasi kako baka ma-short yung pera ko at ang dala ko lang 1,000. Pinahiga ko nga muna dito si Bunso kasi sabi nga ng doktor ay pahigain ko nga daw. At habang nakahiga siya ay inutusan nga muna akong kumuha ng mga gagamitin sa pharmacy. Medyo nagdadasal na ako dito na sana po magkasya yung dala kong pera. Wala pa naman akong kasama at kami lang talagang dalawa ni Bunso ang naandito. Pagkatapos ko ang manguha ng supply sa pharmacy hindi na nga ako nakakuha ng mga clips kasi nga hinawakan ko na si Bunso habang tinatahi. Naawa pa nga ako kasi habang tinutusok siya ng anesthesia doon niya na talaga naramdaman yung sakit. Napasabi pa nga talaga siya ng ayoko na, masakit nga daw. Pero after na matahian, ito at kasama ko na nga siya naglalakad papunta sa billing. Buti na nga lang at nagkasya yung pera namin para makapagpa-clearance. Pero dahil hindi na kami makabili ng gamot na pang anti-tetano, umuwi nga muna kami at naghanap uli ng pera. Gagamitin namin para makabili ng pang anti-tetano at para makabalik at ma-injectionan nga siya. Kailangan pa rin talaga namin bumalik kasi naandun pa nga yung reseta ng mga bibilihan antibiotic. Pagkakuha ko nga ng additional na pera ay bumili na nga rin ako ng gamot dito at bumaba na nga rin kami uli papuntang bayan. Antok na nga si Bunso dito pero sabi ko sa kanya wag nga munang matulog. Minomonitor ko din kasi dahil nauntog nga siya. Tinatanong ko nga siya palagi kung nasusuka siya at nahihilo. Pero awa naman at hindi naman daw niya nararamdaman yung mga yun. Ilang minuto pang nakalipas at nakabalik na nga rin kami dito sa MDH. At nako, nung nakita niya yung karayom na pangturukan, sabi nga niya ayaw niya at masakit. Umiyak lang siya nung naturukan siya at after nun tumigil din naman siya at eto na nga uli at naglalakad na. Medyo malakas lang din ang pain tolerance ng batang to, manang-mana sa mama. Bumili lang din naman kami ng gamot at eto sumakay na nga rin kami ng jeep pa uwi at hindi niya na nga napigilan ng antok. Ayan, at kakauwi nga lang namin galing ospital kasi pinatahi ko yung sugat ni Bunso. Ayan. Ayan o. May tahi yan isa. Oh. Anong ginawa sa'yo? Kinay Bakit na ano ka? na na untog sa pako. Bakit ka nauntog sa pako? Paunahan daw sabi ni Kenzo sa bola. Ano nangyari? Pinatay. Yan, pinatay. Tapos, ano pang ginawa sa'yo? Kinamot. Ginamot. Ano pang ginawa? Kinurukan. Kinurukan. Yan. Nagpunta kami ng center pero wala daw doktor doon. So, dumiretso rin kami sa pedya. Pero hindi kami tinanggap sa pedya. Pinauwi din kami. Pinabalik din kami kasi sabi nga daw, sa ospital na kami magpunta kasi kailangan nga daw tahiin. Kasi medyo nakabuka yung sugat. Tapos, nung pumunta kami doon sa ospital, medyo short yung pera ng nanay niyo. Kaya, umuwi uli, nanguha ng pera. Tsaka, bumalik uli doon. Kasi, yung nabayaran ko lang doon is yung clearance namin. Hindi ako nakabili ng gamot na pang anti-tetanus.
ibang anti-tetanus daw kasi yung tinurok sa kanya. So, bumalik pa kami Mama. doon. Sige. Bumalik kami doon, pinaturukan ko siya ng anti-tetanus. Tapos, sa ako nakuha yung resetang antibiotic at saka paracetamol. Tapos, Marami. Yan ayan. mo muna to. Ayan ang, ano niya, tawag na to, pinabili. Para magpa-injection siya. So, ayun. Bagong taon, bagong gastos. Pero okay lang kasi nakakatakot naman din hindi ipagamot. Gawa ng, hindi mo talaga masabi yung ano yung disgrasya. Yan, ang resulta. Masakit. Masakit. Pati mukha, damay bangas. Ay, wala nang pogi. Hindi ka na pogi.